BB, oras! Eksakto, en punto, 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nahuhuli pa rin ang mga estudyanteng Pilipino na may edad 15 pababa pag ang pag-uusapan ay reading o pagbabasa, mathematics at science kumpara sa mga mag-aaral mula sa ibang bansa. Ito po ay batay sa 2022 Program for International Student Assessment. Sa naturang assessment na tinatawag na PISA 2022 rankings, nasa bottom 10 o nasa ika-76 ang Pilipinas sa 81 bansa sa buong mundo. Sa isinagawang student assessment ng Organization for Economic Cooperation and Development. Ayon sa PISA, makakain mo pa rin. yan ang kahilig ng mga kabataan. Hindi ang pagbabasa. Ayon po sa PISA rankings, ang average na resulta o baseline level of proficiency sa mathematics, reading, and science noong 2022 ay halos pareho lang noong 2018 na pang 79 ang Pilipinas. So walang improvement. Wala, bumaba pa kahit konti. Kabilang po sa mga bansang nakakuha ng mataas na mean score sa reading comprehension. Yun ang kulang sa marami sa atin, kumbatsero. Bakit kaya Reading comprehension, yung bang binasa, hindi naman naintindihan. So ibig sabihin na marunong magbasa. Marunong magbasa. Pero hindi naintindihan. Yun na nga, reading subukan mo lang tingnan yung mga comment sa mga Facebook. Sa bagay, minsan kapag nagbabasa ako dito sa balita natin nababasa ko pero hindi ko maintindihan. Pareho tayo. Pero iba naman yun. Iba ba yun? Iba naman yun. Yung napapansin ko, kumbatsero, halimbawa yung mga nanonood o nagbabasa ng mga posts o mga articles sa mga website o kaya sa mga social media. Ang linaw naman nung nakasulat, pero hindi naiintindihan. Makikita mo yung nagko-comment. Sabi ko, tanga ba itong nagbasa na to? Oo nga. Ay, ba't ba nasabi ko yung tanga? Oo nga, masakit yan. Masakit yan. Pero ganun talaga magiging conclusion mo sa ganun Ito po, ulitin natin kabilang sa mga bansa na nakakuha ng mataas na mean score sa reading comprehension, mathematics, at science ay ang Singapore, Hong Kong, Japan, Korea, Macau. Pati Macau? Oo. Magagaling sa math doon. Gaya nga. Dami sugalan doon Saan pa? At Chinese Taipei. Taiwan. Ibig sabihin yan, Taiwan. Mario Josep, Sila yung mga matataas, nakapaligid sa Pilipinas yan. Oo nga, para nilampasan lang tayo Panginoon kong buhay ito. Nanong Malyari, DepEd. Habe. DepEd. Sige, di ba? Ito ang dapat na unang trabahuhin ng Department of Education. Ang ating DepEd. Mukhang busy. Busy ba kayo? Hindi pwedeng kayo mismo magsabi, oo nga! Bakit ba ganyan ang mga bata natin? Bakit ba ganyan ang mga mag-aaral natin? Department of Education. Abay, kayo ang dapat nagisingin dito at sigawan ng Hoy!
Gising! Ang mga Bono, kumpatsero bono! ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Meron ho tayong sinusubaybayang isang malaking pangyayari, isang trahedya diyan sa Antique, Kumbatsero. Grabe yan, Kumbatsero. Meron daw hong kagabi lang ito, Yuwel, ano? Yung balita. Itong balita na meron ho isang bus ang nahulog sa bangin. Oo. At tinitingnan ho kung may sa initial 25 agad eh. sa initial report 25 kaagad ang iniulat hong patay. Kaya tabayanan po natin ang mga development diyan, follow up diyan. Isang malagim na trahedya diyan po sa Antique, isang bus, pampasaherong bus na biyaheng pauwi pabalik pala ng galing ng Iloilo Oo. papunta ng Antique. Nahulog sa bangin. Mario Ceres Basto, Kumbatsero. Sikat tong bus company na yan. Isang malaking bus company ito. Ilan na, Yuel? 28 na raw, Kumbatsero. Nadagdagan pa pala. Na. 28 na, 28 na. Sus, Maria. 20 Oo. ha? Ay, nako. 29. 20 na ho ang patay. Isang malagim na aksidente dyan po sa Antique. At patuloy po ang pagsisikap ng mga otoridad na may mailigtas pa. Mukhang malalim nga. Ito ho, pinapakita natin ng ilang mga initial na mga larawan, pictures sa site. Mukhang hirap yung mga rescue team din talaga eh. Pero daytime to, Kumbatsero eh. Maliwanag pa nung mangyari? Daytime nung nangyari. Nung nabalita, gabi na. Kahapon ng hapon. Oo. Siguro ayan o, mo. Ayan, maliwanag pa yan. Maliwanag pa. Maliwanag pa nang marating ng mga nagre-rescue. Ay tinan mo. Mukhang gubat, bangin na gubat, nabalot ng mga puno, ng mga dahon, ng mga sanga, yung nahulog na bus. Malamang yan na Kumbatsero ay kabisado naman nila yung lugar na yan eh. Yung mga driver mga bus dyan. driver. Oo, hindi lang natin alam kung ano nangyari. Kung yun ba human error o nagkaroon na ng problema yung pampasaherong bus. Kukuha ho tayo ng update dyan. Bukod pa sa napakaraming pangyayaring tinututukan natin, pati yung nangyaring pambobomba dyan sa Marawi. Meron na hong dalawang person of interest. Maraming tinitingnang anggulo ang ating mga otoridad. Pero syempre, ang iniisip natin lagi kapag lalo na dito sa Metro Manila, anong posibilidad na mangyari dito sa Metro Manila, yan nangyaring yan. May naramdaman ka na bang pagbabago sa mga security dito sa Metro Manila? Nung madaan ako dito sa may malapit sa Buendia, Kumbatsero, may nakita akong mobile. Meron? May nadaanan akong mobile na nakaparada at umiilaw-ilaw yung blinker sa taas at may braso na nakasampay na ngayon sa sa bintana ng mobile. Nakabukas yung bintana. Ibig sabihin andito ako. Para sa inyo. Pagka gano'n ang pulis, masisiyang ka. Yan ang police visibility. May nakita ko isang pulis, kaya lang magagalit si General Maranan. Hindi ko lang matandaan yung araw eh. Quezon City yan? Quezon City. Sa bandang Luzon Avenue. Kung di ako nagkakamali ay Sabado yata. Sabado.
dumaan akong gano'n sa Luzon Avenue. May mobile. Oo. May mobile. Mobile. Nakahinto. Oo. Tapos hindi umiilaw yung ano? Hindi umiilaw. Hindi umiilaw. Hindi umiilaw. Nagtitipid ng baterya. Baka inisip niya. Baka maubos yung baterya. Pero bukas yung makina. So naka-aircon. Naka-aircon. Nung sinilip kasi nagminor si John nung sinilip ko, natutulog naman pala yung pulis. Wag niyo abalahin. Kaya sabi ko, oops, John, wag kang maingay ha. Wag kang bubusin. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Napaka-importante po ng police visibility sa ganitong sitwasyon natin na ang mga tao ay kakaba-kaba. Totoo yun. Hindi lamang ho sa man-made calamities na gawa ng mga terorista, kundi pati sa mga ibang kalamidad. Sa kalamidad tulad ng lindol. Kahapon lumindol. Oo, na naman. Hapon dito. Naramdaman ho hanggang dito sa Metro Manila, naramdaman sa Laguna, si Ka Jerry Labasan message ka agad. Naka-message ka agad. So yung tulad nun, may lindol sa Surigao. Pag may malakas na lindol ngayon at pag nangyari din dito, nenervyusin ka rin ngayon dito. Totoo yun. Ganun din ho yun mapa natural o mapa man-made calamities, kailangan andyan ang pamahalaan, andyan ang mga security officials natin na nagbibigay ng kapanatagan sa mga naramdaman mamamayan. mo ba yung lindol? Nasaan ka ba nun? Nasa sasakyan ako, kaya hindi mo masyadong napansin. Ang nakapansin yan, kumbatsero, yung mas nakapansin yung nasa mas mataas na lugar. Kasi sa Lubang Island, sa Mindoro, 5.5 yan ang magnitude. Pero dito sa Metro Manila, mga 4 na lang yan. Magnitude 4 na lang. Kahapon, di ko na, tinapik ako ni Rosel, ma-attend kasi kami ng isang seminar. Sabi niya, lumilindol. Tinignan ko ibang mga kasama ko, willing-willing dun sa pinakikinggang seminar. Magaling yung nagle-lecture. Hindi mokong? Hindi. Magaling. Si Prof. Richard Cruz. Aba? Si Prof. pala yan. Si Prof. Richard Cruz ng AIM. Matindi yun. At saka si Professor, si The Naughty Professor, si Boss Renato Alvarez. Hindi mo mapapansin na nung oo nga, kaya pala parang nahilo ko Ganun na lang. Hindi masyadong ramdam sa ground floor. Pero yung mga nasa second floor o mas mataas, ramdam yun. Ay, nako, yung magnitude 4. Matatakot ka talaga ngayon. Konting ugalang dahil sa nangyari sa Mindanao. Kaya kailangan natin andyan ang magparamdam ang pamahalaan na sila'y nandyan at magbibigay ng kapanatagan sa mga mamamayan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Dos. ACS Balita, susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, 6 ng Disyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas nakasungkit ng 4 na major world travel awards. Mga opisyal at tauhan ng customs tatanggap ng cash bonanza. Utang ng Pilipinas sumipa na sa 14.38 o 14.48 trillion pesos. PPP Code Internet Act
nilagdaan ng Pangulong Marcos habang nasa isolation dahil sa COVID-19. 67 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa NAIA. Bus nahulog sa bangin sa Antique, 29 patay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang CS Balita. alas 6:21 ang ating oras. Dito muna tayo sa ating good news. ACS Good News. At isa pang ang isang numero unong good news ay birthday ngayon Ayun. ni Yusek Dr. Cesar Chavez, si CBC. Yan, Secretary. Secretary. Good morning. Hindi na Yusek, Secretary. Secretary na. Secretary Cesar Chavez, happy birthday. Laban tayo dyan. Pinramot, tapos Nakasungkit ang Pilipinas ng 4 na major awards sa World Travel Awards 2023 na ginanap sa Dubai noong 1 ng Disyembre. Sa unang pagkakataon, nakatanggap ang Pilipinas ng Global Tourism Resilience Award sa pagpapakita ng global leadership, pioneering vision and innovation to overcome critical challenges and adversity. Ito rin ang unang pagkakataon na ang bansa ay pinarangalan bilang world's leading city destination para sa capital o kabisera nito, ang Maynila. Muli ring napili ang Pilipinas bilang world's leading dive destination at world's leading beach destination. Ito pa naman yung mga hilig mo, kumbachero, yung mga dive. Yan. Dive destination. Ang 4 na parangal ay tinanggap ni Tourism Undersecretary Shalimar Hofer Tamano at Assistant Secretary Rica Bueno sa seremonya na ginanap sa Dubai. Yehey! Yehey! Tatanggap ng net cash bonanza ng mula 166,000 hanggang 385,000. Oh. Depende sa salary grade ang mga kwalipikadong opisyal at rank and file employees ng Bureau of Customs. Magkano daw? Magkano Matindi ulit? to. Mula Ang ang range minimum, po ay minimum 166,000. 166,000 pesos. Oo. Pinakamaliit Oo. hanggang 385,000 wow. pesos. Yan po ay para sa mga empleyado ng customs, opisyal at rank and files. Bakit sila magkakaroon ng Ang ganyan? magandang balita ay inanunsyo ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Makaraang aprobahan ng Revenue Performance Evaluation Board ang hirit ng Bureau para mamahagi ng award at incentive sa mga eligible customs officials and employees. Dahil sa magandang performance. Ayon kay... Ayan. Nauna kayo. Hindi pa ba? Akala ko nabanggit mo na. Hindi pa pala. Okay, tuloy ang basa. Tuloy. Ayon kay Rubio, ang perk ay para sa 2018 revenue collection performance. 2018 pa? To. Marami pa palang makukolekta itong mga taga-customs na ano. 19, 20, 21, 22, 23. Anim pa ang makukolekta nitong mga taga-customs. Ang dami pa pala. Dahil marami silang magaganda performance nito. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, ang perk ay para sa 2018 revenue collection performance ng customs batay sa itinatadhana ng Republic Act 9335 o ang Attrition Act of 2005. Umaasa si Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Sabi ko, maganda kasing basahin na mailalabas na ang pondo para sa nasabing insentibo upang mas lalong ganahan at mas maging masaya ang Pasko ng mga empleyado. Dahil ito ay bunga ng kanilang dedikasyon sa pagtatrabaho. Nabatid na ang customs ay may mahigit 4,000 employees. Ngunit, hindi lahat ay makatatanggap ng mga award at incentive. Yun. So ito po, hindi lahat. Ito ay performance incentive. Performance bonus. Kaya kapag ka masipag ang empleyado at opisyal, makikinabang din ang kabuuan, pero sa bandang dulo, makikinabang din yung empleyado. Ayun.
Pero hindi lahat daw. Hindi raw lahat ng 4,000 na empleyado. Kaya performance-based bonus to, kumbachero. Oo. Ano ba ang ibig sabihin ng pangalan ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio? Hindi yung bienvenido, kumbachero. Bien, good. Good yan. Kaya good performance. Good performance. Kaya good performance means money. Money. Lalo na yan isa sa major collection agency ng pamahalaan. Revenue yan agency. Dalawa, yan, BIR saka customs. Oo. Yan po ang kapag ka mahina yan, patay tayo. Ayan. Kaya congratulations, Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Ayan. Alas 6:26 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Meron tayong follow-up dyan ho sa naganap na malagim na aksidente sa Antique. Sa pagbabalik ng ACS Balita. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, matikit at malupit na dumitmad siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Achi, Mr. Jalam Tang, Lakyam, Sam Ithun, 6:31 ng umaga. Umakyat na po sa 29 ang pasaherong nasawi matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang Ceres bus sa bahagi ng barangay Igbukagay, Hamtik, Antique kahapon ng hapon. Ayon kay Antique Governor Rodora Cadiao, sa 53 sakay ng Ceres bus, 25 ang kaagad namatay habang sa pagamutan naman binawian ng buhay ang 4 na iba pa. Galing ang bus sa Iloilo City at patungo sa San Jose, Antique nang maganap ang malagim na aksidente. Sinabi ni Governor Cadiao na nahulog ang bus sa bahagi ng highway sa bundok na walang barrier o harang. Hindi anya ito ang unang pagkakataon na may sasakyan na nahulog sa nasabing bahagi ng mountain highway at karamihan sa mga nahulog na sasakyan ay hindi na nare-retrieve. Sa lalim ng bangin. Bakit kaya walang barrier yan? Walang barrier dyan. Di ba may mga barrier naman talaga yung... sa mga highway, lalo na kung highway, nilalagyan ng DPWH yan. Kuha tayo ng update mula mismo kay Antique Governor Rodora Cadiao. Governor, magandang umaga po. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry, Ka Tunying, Opo. sa Antique. Opo. Magandang umaga sa lahat. Yes po. Opo, hingi po kami ng update, Gov, sa nangyaring trahedya na ito. Ano po ang latest? Nakuha na ba lahat ng sakay ng bus? As of 1:30, nandun pa ako sa site. Hospital kagabi kasi hindi ako makapaniwala sa report. Dami kasi nagdo-double entry. At saka yung 53 na initial report, that was just an initial visual report ng ating man on the spot. Wala kasing site doon sa area ng Ibukagay na yon. So, hindi ako umuwi hanggat hindi ko nakuha ang final na result. Kasi mahirap na yung hindi natin ma-finalize. So, ang talagang pasahero na na-retrieve dead and wounded and alive, 28 lang naman. Ang 28 lang naman ang pasahero. 28? 28 lang pasahero. Ang nakitang body, dead and alive. Ngayon, 16 ang namatay. Definite na yun, 16 ang namatay. At 8 nasa Iloilo in critical condition, dinala doon. At yung 4 nandito ngayon sa ating hospital, stable na. So, all in all, 28 passengers, including the driver, the conductor, and the inspector were there. Siguro ang driver at saka conductor, I can
supply chain na namatay din Kasama sila doon sa aksidente. Mabuti, Governor, nilinaw niyo yan, ha? Kasi ang mga balita mula pa kahapon at hanggang ngayong umaga ay 29 po ang namatay. So ulitin lang po natin, ha? All in all, ang pasahero po at driver ay 28. Pero ang patay ay 16. Yung 16 po, Gov, ay dead on the spot. 16. Yung iba, yung 16, may tatlo kasing namatay sa hospital nung nandun ako. Okay. So, yung dead on the spot siguro yung nakita yung initial report na nakakalat doon. Maybe mga ano lang yun, 13 lang yun. 13 plus 3, di 16. Tapos 8 yung critical kanyo sa Iloilo. Opo. Na nasa ospital. Tapos 4 nandito sa hospital natin. Yung 4 po ay kumusta po sila? Yung nasa ospital ng Antique, sa Antique. Nasa stable condition na sila. Salamat naman. Opo. Well, Gov, nakakagulat yung ganyang pangyayari na ganyan karami ang halos ubos yung sakay ng pampasaherong bus. Gaano ho ba ka-delikado at kalalim yung bangin na yan na kinahulugan? Alam mo, yung lugar na yan, tawag ko dyan, killer curve. Killer curve. So, killer curve. Matagal na naming nire-report yan. Dahil pangalawang series bus na tumalon dyan At saka meron ding mga remnants ng mga body ng mga ibang mga private cars at saka buses na naiwan na lang doon sa loob. Hindi na kinukuha na lang ng may-ari yung mga makina. Siguro. So marami nang namatay dyan. At report na natin yan, even sa DPWH, even sa Regional Development Council. Ngayon, ang ginawa ng DPWH, nilagyan ng maliit lang na cement barrier. Tapos, parang i-widen nila ng konti, pero it did not deter yung area na yan kasi pag akyat mo dyan, sa about 50 meters yan, pababa na yan. Pagdating mo sa end, kakanan ka na bigla. Biglang paliko na. Pakurba. Tapos, kakaliwa ka na mabigla. Ganon. So, kapag nawalan ka talaga ng brake dyan, hindi ka magsusurvive. And initially, ang report ng isang pasyente na teacher na sumakay lang dahil nagtatrabaho siya doon sa mountain na elementary school. Nung before daw sila umabot doon, bumaba doon yung conductor at saka yung driver. Parang meron daw silang tine-check doon sa my tires. So sabi niya siguro nag-report yung driver na there is something wrong. Nagbabaan din yung iba. Tapos nung diniretso pa rin nung bus driver, sabi niya, nagtataka kami kung bakit pagdating namin doon yung papasok na doon sa may killer curve, nagbubusina siya. Parang warning everybody, put brace for impact, siguro ganun. Tapos may na-side sweep pa siya na isang mama doon, namatay din yun. Pagdating doon sa end, medyo nakanan din niya. Pero nung ikaliwanan niya, hindi na niya nakayanan, nahulog na talaga siya sa bangin. So hindi niya na-touch yung cement barrier doon, sa end ng cement barrier, doon siya tumalon. Pero gaano kababaho ba yung cement barrier na binabanggit nyo? Parang wala naman palang naitutulong yun. Malaki din siya pero kung kotse siguro baka makayanan, pero bus, kung mabilis yung bus tulad niyan, hindi siguro tatalbog lang yung bus tatalbog. So sabi ko, maybe why don't we check on the engineering design, baka may fault yung design. Kung ano pwedeng gawin doon. Sa dami nang namatay, dapat yung road na yan i-abandon na kasi baka, alam mo yung matatanda dito, sabi na baka mga espiritu daw nagagalit dahil hindi sila binibigyan ng due justice. So dapat i-condemn na yung road na yan and make another road probably para maging safe na yung area na yan. Killer curve ang tawag namin. Meron na po bang balita kung gaano karami na ang namatay dyan? Marami nang namatay dyan. Mula pa nung ako hindi pa sa politika, may nahuhulog ng mga bus dyan At na-report na rin yan ng marami na report. May tansya kayo, Gov, kung gaano kalalim talaga yung bangin na yan? 30 to 20 to 30 meters daw, sabi ng PDRMO natin At madilim doon, masikip. Maraming malalaking puno. Yun nga, natabunan nga ho yung bus Halos hindi makita yung bus nung mahulog Dahil sa... marami maybe some of the passengers, nung nagbubusina na, they tried to climb the window and the jump, Kaya may mga bodies pa na na-retrieve na hindi sa loob ng bus. May mga nagtangkang tumalon. Ano ho yung initial info? Nawalan ng preno? Ganun ho ba?
sabi nung teacher na sumakay, na injured, nagbubusina daw, mukhang nawalan ng preno. The driver was also panicking. Kasi nagbubusina daw habang nagtatraverse ng 50 meters na pababa na road. Mabilis daw yung bus kasi he cannot stop. Busina lang daw ng busina yung driver. Kaya nagsisigawan na daw nga sila eh. So matarik ho yung pababa, yung kalsada, pababa, pabulusok. Hindi tapos, naman. Hindi masyadong hindi pababa? Hindi matarik, basta pababa lang siya. Galing sa isang school, sa fabrika, medyo sa boundary ng Antique at sa Iloilo, medyo patag pa yan. Tapos mamaya aakyat ka lang konti, tapos bilang bababa ka na. Sa patag na yun, doon daw bumaba yung bus, parang chinek niya na bumaba daw sila, parang tapos wala naman, okay lang, kaya natin yan. Governor, nila, yes. Nabanggit nyo, meron teacher, ano po ang profile ng iba pang mga pasahero? Naku, kagabi nandun ako sa hospital, maawa kasi may mga seaman doon na nagpo-process ng papers niya for 34 years old. Tapos merong mga estudyante na umuwi lang in the middle of the week para bisitahin yung pamilya niya. Merong mga simpleng mga tao lang. Puro anti-Kenyo eh. Tapos merong 4 na Kenyan na nationalities ay nagpa-pastor dito. Yung isa nga nakita ko yung companion nilang isang babae, putol yung paa eh. So yung Kenyan, I do not know the status, but I saw the other one was listed to brought to Iloilo kasi medyo critical. Head ang nila siguro nagkarambola sila doon, tumama yung ulo sa mga doon. Kaya yung head ang damage talaga eh. Kaya when I arrived there about 7 o'clock, they were pumping siguro 5 patients on the site. So may 4 na Kenyan, may po ba? May namatay doon sa Kenyan? Ayan ang hindi natin masabi kasi ayoko na mag-issue ng unverified report. Tama po. Sinabi ko sa inyo, 28 na yung laman at saka yung 53 na initially reported that has yet to be verified. So sa area pala na yun ay walang signal, ano? Wala din signal, madilim din doon. Okay, Gov, anong panawagan ninyo sa DPWH? Sa tingin nyo, anong dapat na gawin na dyan sa killer curve na yan? Kailangan na yan, siguro yung area na yan, which is they should study very hard. Engineering siguro ang dapat na malaman kung bakit. I'm sure there's a design in the fault of that road. At yung ginagawa nila kasi parang band-aid lang yung barrier na cement, tapos nilakihan lang nila yung road. But then the curve there is still there. So i-condemn siguro yung road na yan, make another road malapit-lapit sa bukid. Tapos hindi na itaanan dyan kasi sabi nga ng mga matatanda, baka hindi na yung na-apis yung mga souls dyan ng mga alam mo naman dito sa probinsya, talagang lang sinasabi nila. Pero ako din, whether it is true or not, iduwag na lang kasi condemn, make another road. Meron ho ba? Meron ho bang pwedeng gawing kalsada at iwasan yung particular site na yan? Siguro you have to dynamite yung mountain kasi yung side gabin yung the other side. So kailangan lang siguro tapanin yung mountain sa tabi, patulad ng ginagawa nila. Or maybe a little tunnel para yung S na yun, yung curve na yun, tapos mayroong left, tapos may right. Hindi tama sa design ng road. Pero Governor, katulad po nung nabanggit ninyo, meron namang indication na may problema talaga yung bus, di ba? May problema yung bus. Sabi niya, bumaba yung driver, saka yung pong konduktor. At kayo rin na nagsabi na may iba pang series bus na nahulog na rin dito. Hindi kaya may problema yung bus company na yan? Hindi lang series bus ang nahulog dyan. Mr. Ba, marami ding mga private na nasasakyan at saka meron ding, hindi pa ako sa politika, meron ng 2 bus dyan na marami ding namatay na nahulog din dyan. So, hindi din naman, siguro, pangalawang series bus na yan dyan na nahulog. So, para sa inyo ay yung kalsada, may diferensya. May diferensya talaga yun. Sa tingin ko, there is an engineering fault na kailangan ayusin nila kung paano. Pababa, tapos sa kaliwa ka, tapos sa kanan ka, alam mo yung ganong road, parang hindi yata tama. Opo. Gov, marami pong salamat sa update at makiki-follow up po ulit kami sa inyo. Thank you very much. Salamat Thank you, Governor. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Mayong aga po, Governor Rodora
Kadiao ng Antique. Balita. Alas 6:44 ang ating oras. Sa ilan pa nating mga balita. Sumirit pa ng lalo ang utang ng Pilipinas at ito'y nasa 14.48 trillion pesos na nitong buwan ng Oktubre. Ayon sa Treasury Bureau, 1.49% itong tumaas mula sa 14.27 trillion outstanding debt noong Setyembre. Bunsod daw po ito ng pagtaas ng mga utang sa loob at labas ng bansa, gayon din ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Alas 6:44 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Tuloy ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos kahit may COVID-19. Isinabatas ng Pangulo ang Public-Private Partnership Code o PPP Code at ang Internet Transactions Act na ang ceremonial signing ay kinansila dahil ang Pangulo ay naka-isolate. Ayon sa Pangulo, ang dalawang batas ay nagpapakita sa commitment at kahandaan ng pamahalaan na isulong ang digital economy. Umabot sa 67 milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa NAIA. Nakasiksik ang shabu sa natumitimbang ng 10 kilo sa loob ng engine pulley na nasa loob ng mga kahon. Base sa report, galing ang mga iligal na droga sa Mozambique at idinaan pa sa Addis Ababa sa Ethiopia bago itinuloy dito sa Pilipinas. Ayon sa NAIA, Interagency Drug Interdiction Task Group, na diskubring naglalaman ng droga ang package matapos itong mabisto sa scanner at positibong natukoy ng K9 unit. Isang babae ang consignee ng parcel, ngunit itinanggi nito na kanyang package, kundi nautusan lamang siya ng isang African national para ito'y kunin. Naku po. Nahak ang Facebook page ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nang lumabas ang mga larawang hubad ng na babae. Talaga? Pansamantalang dini-activate ng PCSO ang kanilang FB page habang iniimbestigahan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Yung CICC to eh. Oo. Yung CICC. So nahak ang Facebook ng inaalam siguro nila kung ano ba ang tumama. Bilang may babaeng nakahubad. Mario, sa mga hacker talaga, no? Natagpuan na ng mga otoridad ang Piper plane sa kagubatan ng Isabela 5 araw matapos na ito'y mawala. Kinumpirma ng Philippine Air Force na bumagsak ang eroplano sa kabundukan ng Sierra Madre, Barangay Casala sa San Mariano, Isabela. Hindi pa makumpirma kung ano ang kalagayan ng piloto ng eroplano na si Captain Levy Abul II at pasaherong si Erma Escalante dahil hindi pa nararating ang crash site dahil sa sama ng panahon. Ikinulong sa kamera si Ka-Eric Jeffrey Celis o Jeffrey Celis alias Ka-Eric, angkor ng SMNI Television, matapos itong tumangging pangalanan ang kanyang source sa sinasabi niyang 1.8 billion pesos na ginastos ni Speaker Martin Romualdez sa biyahe nito ngayong taon. Noong nakaraang hearing ay nagsorry na si Celis sa Kongreso dahil sa mali daw siya. Pero sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, nagmosyon si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na i-contempt si Celis dahil ayaw nitong sabihin kung sino ang kanyang source. At nagsalita pa ito. Meron ba tayong video nun, Kumbachero? Meron ba tayo, Yuel? Mother? Sige nga, i-play nga natin yan. Yung parte ng hearing. Oo. Ang sabi kasi ng mga kongresista, naging arogante itong si Celis. Dalawa nga daw yung reason for citing him in contempt. Una, yung pagiging, sabi nga nung isang congressman, bastos ka. Kasi pinagsasalitaan niya yung mga congressman ng kung ano-ano. Tapos as in, pag napanood mo, Kumbachero. At ang pangalawa, ay ayaw nga niyang sagutin ang relevant question. Ang tawag nila relevant question. Kung saan nga galing, sino source. Ang gusto kasi ni Ka-Eric sa napanood ko, yun daw sinabi niya nung nakaraan sa hearing, tanggalin sa record ng Kongreso.
Dahil hindi raw siya nagabayan ng abogado doon. Oo. Ibig sabihin ba no, nagsinungaling siya nung nakaraan? Oo. Yun na nga. Yun ang tanong doon. At ano ngayon ano ang totoo ngayon sa sinasabi niya? Ngayon, kumpara doon sa sinasabi niya, niya noon. Siguro naisip-isip ni Eric Celis Puso na may nagre-recant ngayon. Kahit under oath, husgado. Pero pinapa-strike out niya sa record. Sabi niya, strike off the record. So parang congressman. Kaya sabi nung congressman nung ano ba yun? Sabi niya, bakit? Hindi naman ikaw dapat nagmo-motion na strike off the record yung kumbuhay ito. Wala ba? Importante sa mga congressman, lalo na doon kay chairman, chairman Tambunting. Kay Congressman Tambunting. Ang source. Talaga? Importante ang source. Bakit? Abay, kung baka nakaw yan. Tapos isasanla mo sa amin. Di ba? Congressman, di ba? Importante ang source. Siyempre. Kaya iniimbestigahan talaga yan. Inaalam yan. Tingnan mabuti. Asan ba yung magnifying glass natin? Peke yan. Baka peke yan, ha? Baka pit ng baso yan. Hindi, para merong ideya yung ating mga kababayan. Actually, maganda namang napag-uusapan yung pong biyahe-biyahe ng mga mambabatas eh. Kaya lang, pagka yung impormasyon mo, mali na. Wala na. Wala eh. Mawawala. Lahat na yun. Sayang yung expose eh. Lahat na yun ay masisira. Mawawala na. Ang tanong natin, wala nang value. Ang tanong natin ay, tama bang busisiin ang paggastos ng mga taga-gobyerno? Tama. Opo. Gawin yan. Pero pag sinabi mong, ito, budget mo 1.8 billion sa loob lang ng taong ito sa kabibiyahe mo, speaker. Wala na. Nalusaw na yung magandang intensyon na ang mga opisyal ng gobyerno ay maging transparent at open for scrutiny. Yan nga yung kami nga dito ni Combachero, hindi ba't naninita tayo ng mga gastusin ng pamahalaan na walang patumangga? Naninita tayo. Yung confidential fund nga yan. Sinisita nga natin eh. Kaya lang kapag may mali ka ng sabi nga ano ba yung Latin word doon? Falsus in unus, falsus in omnibus. Pag mali ka sa isa, mali na sa lahat. Mali ka na sa lahat. Mamaya, babalikan natin yan. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Tuhanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeah! You got the healing. 3 minuto na lang, alas 7 na. Yan. CBC. Secretary Cesar Chavez. Secretary Cesar Magsa-7 Chavez. na. Happy birthday. Ba't mo sinabing magsa-7 na? Gugutom ka na ba? Gutom na ako. Lakas din naman nating mga tiyaw. Engineer Tony Nanggel, magandang morning. Marami tayong mga bagong abogado ngayon. Binabati natin ang mga nagsipasa sa 2022, ano ba to? 2023 bar exams. Bar examinations. Ilang percent lang, mas konti ata pumasa ngayon? 36% lang o 37% ng mga nag-examine. At totoo bang kasama dyan yung leader ng gang? Leader ng gang sa Cebu? Oo nga eh. Positive ba yun, Mother? Yun daw leader ng yung pawn shop robbery kamakailan. Pawn shop robbery? Last week. Yung leader doon ay political detainee dati. Political detainee, dating ang sabi dating NPA. Tapos nag-law. Nag-bar. Kasama sa nakapasa ngayon. Pumasa sa bar. Matindi, no? Pinadala ko sa inyo yun Kaya nga eh. Nasaan ba yung picture? Andiyan eh. Pakisilip nga natin dyan. Pero in fairness and in fair view,
Oo. Kumbatsero, matalino tong batang to. Kaya lang sinayang niya. Sayang naman, hindi pa naghintay, ano? Kung totoong siya'y kasama Leader sa of the mga gang. Leader of the gang at ngayon bar passer na wala na. Papayagan pa ba ng Korte Suprema na siya maging isang officer of the court, maging isang tunay na abogado? Oo. However, kumbatsero, at alam din naman ng Korte Suprema ito at ng iba pa, ang bawat isa ay ipinapalagay na walang sala. Hanggat siya ay mahahatulan ng husgado. Hanggat baka hindi pa siya kaya lang, sitahin ang tindi nung nangyaring pawn shop robbery na yun Di ba, Engineer Tony Nanggel at kanyang binabati ang anak daw ng best friend natin na si Judge Trece Wenceslao na CPA na pumasa sa bar exam. Si Juan Benjamin Wenceslao. Naman. Tatlo pa lang anak ni Judge Trece, puro lawyer, si Attorney Carmela, si Attorney Oman. Ayan, tsaka si Attorney CPA pa yan. Attorney si Juan Jebong Benjamin at si Jebong. Ayan. Congratulations! Yuhuu! At sa lahat man ng mga bagong abogado natin, alam niyo na gagawin niyo, ha? Yung mga lalo yung mga bagong abogado, mga idealistic kayo. Sana manatili kayong idealistic na ang ipaglalaban ay ang katarungan. Ayan. Ang kakampihan ay ang mga api at hindi yung nangaapi. At yung dun sa katotohanan, hindi yung pipilitin lang na pipilipitin ang batas. Para mapalitaw na ang isang may sala ay walang sala. Yun ang malungkot kumbatsero Ibigay ang due process of law. Yung iba talagang kahit na alam niyang may sala, pero ibinibigay niya yung kung ano yung karapatan ng isang accused para mabigyan ng tamang magandang paggulong ng hustisya. Pero yung pipilipitin mo ang batas, gagawa ka ng kung ano-anong paraan para mapawalang sala ang iyong kliyente. Wag yun. May mga ganun kasi kumbatsero Maraming ganun. Nakatingin dun sa bayad Nako, yan. Nakatingin sa bayad. Yun ang pinakamasama. Tama yung sinabi ni kumbatsero, ha. Huwag tayong magagalit sa abogado, sa isang abogado na tinanggap ang kaso ng isang sa tingin natin ay may sala. Sapagkat ang isang abogado po, ang kanyang pangunahing tungkulin ay matiyak ang constitutional right ng isang akusado. Huwag kayong magagalit. Ba't kinuha mo pang abogado yan? Ba't kinuha mo pa yung kliyente yan? Alam mo naman, kriminal yan. Mandarambong yan. Magnanakaw ng pera ng bayan yan. Hindi po ganun. Talagang may ganun. Kanya-kanyang trabaho po yan. Halimbawa, di journalist. Kapag meron bang inakusahan, galit na galit tayo. Halimbawa, nag-viral. Walang yayong tao. Tapos sa in-interview ng journalist, sabihin ba, walang hiya yung journalist? Walang hiya yung journalist. Yung ibang makitid ang ulo, ganun mag-isip. Yun Wag ganun. Ito palang binati natin kahapon na nag-birthday na si Guillermo Emong Suyan. Attorney na rin. Dahil kasama siya sa pumasa. Ayan. Attorney Guillermo Emong Suyan Jr. Binabati ka ulit ni Arnaldo De La Torre yan sa Bureau of Customs. Ano ba yung pinirmahan ng Pangulo na Internet Act, kumbatsero? Hindi natin alam yung detalye nun. Dapat magkaroon man lang ng briefer ang Malacanang tungkol sa Internet di ba dalawa pinirmahan ng Pangulo, yung PPP code at saka Internet Act. Ako very concerned ako sa nangyayari ngayon sa social media, kumbatsero Kasi kapag marunong ka nang gumawa ng social media account mo, kahit ano sabihin mo, ganun. Pwede ka nang maging broadcaster. Kahit kasinungalingan pa ang sinasabi. So hindi ka pwedeng ipatawag ng Kongreso at sabihin na yung franchise mo ay re-revoke namin. Dahil wala namang franchise ang social media. Kaya nga gusto natin ipatatawag namin yan dahil miyembro ba kayo ng hindi ka sumusunod sa Code of Conduct ng KBP? Hindi naman miyembro ng KBP. Yun ang problema sa mga... Sino ang magre-regulate ng ganyang mga bigla na lang naging anchor, naging mamamahayag, naging komentarista sa kanilang sarili. Na walang accountability. Walang accountability. Alam niyo po, kaya nga ako inaawa sa mga ibang mga kababayan natin na ang mga pinanunood ito.
Yung mga ganito na wala namang... At maraming sumisikat ng ganyan. Sumisikat. At ginagamit ng panakot. Hindi ba? Gusto mo i-vlog kita? Ganun na ngayon. Dati sabi ng mga matatanda gusto mo iraradyo kita. Iraradyo kita. Wala na yun. Laos na ngayon Laos yun. Yung mga panahon ni Boy Gonzales yan na gano'n, iraradyo kita. Hindi. Gusto mo iba-vlog kita. Ganun na, ipinapanakot na ho ngayon yan. Maraming ganyan. Isip-isipin niyo po yung pagkakaiba ng journalist sa vlogger. Hindi naman para pag-awayin pa natin. Ang accountability po ng journalist ay napakaklaro. At hindi lang po yung journalist. Halimbawa kami dito ni Combachero, dinimanda nung kung sino man. Kasama sa demanda yung istasyon eh. Kasi at tulad ng ginagawa ngayon ng Kongreso sa SMNI, hindi lang yung dalawang anchor ang ipinatawag, kundi pati official ng mga official ng SMNI at pati ngayon yung franchise, yung lisensya, license to operate nung kumpanya nalalagay sa alanganin. Yun yung ganong kabigat. Katindi ang accountability. Kasi klaro yun Combachero no? Alam mo, dyaryo, yung kolumnista ng isang dyaryo ay nagsalot ng kung ano-ano. Ang madidemanda doon, siya, yung editor, yung publisher, damay sila lahat. Hindi pwedeng sabihin hindi tinatanggap ng gobyerno yung hindi, may disclaimer naman kami Hindi po tinatanggap Hindi po ganun. Kapag yung mga vlog na ganyan. Wala, yun ang sinasabi natin Combachero. Pero tandaan ninyo, meron pong anti-cybercrime law. Meron pong cyber libel. Ngayon, pag dinimanda mo naman, iniipit mo kami. Yung karapatan namin sa pagpapahayag ay yung sinasansala. Ayun. Kung kasinungalingan na ba, kayo po ba mga kababayan, yung sa pagitan po ng kalayaan sa pamamahayag, which is not absolute, wala pong karapatan o freedom na absolute. At yung pagpapalaganap ng peke o kasinungalingan o maling balita, alin po ba ang mas matimbang? Hindi po Sumagot ba? kayo. Sumagot kayo. Hindi kayo ngayon makasagot. Kaya yung pong mga nanonood sa atin, ang ating laging sinasabi at pinapakiusap, mag-iisip tayo lagi. Huwag yung narinig lang natin napanood lang natin ng minsan tuwan-tuwa na tayo tapos papalaganap mo pa. Mali pala. Ngayon, pagka nasita. Naging parte ka pa ng pagpapalaganap ng fake news. Yun ang sinasabi natin, Combachero. Katulad lang nitong munti ko nang masabi lintik. Itong usapan na to sa spending ng house sa sa travel. Di ba sinabi ni Eric, 1.8 billion. Di siyempre, ano sabi ni Lorraine Badoy? Sabi niya, Oo nga. Ganun. Umeri ngayon sa SMNI at hindi naman nila sinansala. Hindi naman sila nagbigay ng ano tawag doon, ng disclaimer, o kaya ng pagtutuwid. Isang pagtutuwid. Wala namang ganun ang ginawa po ng Kongreso officially, naglabas po ng statement. Ano pangalan nito? Si Attorney Reggie Velasco. Ang SecGen ng Kongreso. Ang sabi po ni SecGen, hindi, ito lang yung ginastos na. Ito po, dokumentado po ito. Ito po yung ginastos ng Kongreso ay ni Speaker at ito po yung ginastos ng lahat ng mga congressman na bumiyahe sa taong ito na napakalayo sa 1.8 billion. Kaya ngayon, inaalam po ng Kongreso, sino ba ang source mo nung maling impormasyon mo na yan? Saan pa galing yan? At ba't buong giting mong inilabas yan? Ang sabi po ni Ka Eric, hindi pwede. Hindi nyo pwedeng... I have to protect my source. I have to protect... Under the SOTO law, na binabanggit po natin dito malimit, no one can force me, compel me to reveal my source. Unless it involves national security. Yun ang sinasabi niya. Kaya lang, magkakaroon tayo ng problema ngayon. Si Caselis ba, covered ng SOTO law? Yun na nga. Siya ba'y isang... legitimate at tunay na mamamahayag. Sapagkat ang SOTO law, ang pinoprotektahan po doon
ay ang mamamahayag. Mamamahayag. Journalist. Ayan, oo. At lalo pa, dati pa lang miyembro din ng KBP ang SMNI. Nito lang 2 days ago. Nito lang magkaroon ng problema, tsaka nag-withdraw sa kanilang membership kasi sa sinabi KBP. ng KBP, hindi po ganyan eh. Hindi po ganyan ng patakaran eh. May mga sinusunod po kaming alituntunin eh. Ayan nga. Kaya ngayon, ang dating ngayon nun, ang Kongreso pinipilipit nyo ang katotohanan. Mali nga, inamin na nga ni Caselis na mali Mali ang Kongreso gginagamit nila ang kapangyarihan nila para sigilin ang karapatan sa pamamahayag ng SMNI. Umamin na nga yung mama na mali yung kanya sinabi. Mali yung kanya sinabi. Tinatanong lang naman ng Kongreso, sino ba yung nagsabi sa iyo ng mali na yan? Sino yan? Kaya ang nangyari dalawa sila. Hindi lang si Celis ang kinontempt, pati si Badoy. Eto, meron tayo, pakinggan nga natin, panoorin nga natin yung parte ng hearing na yan sa Kongreso. The previous records, it is taken out of records, and as resource person, they are not allowed. Your Honor, I am going to be detained in this chamber, and I am submitting myself before the country in protest my Mr. Chair. Point of order, Mr. Chairman. Mr. Chairman, point of order. Mr. Chair. Point of order. Mr. Chairman. Order. Mr. Chairman. Okay. There's a point of order, the Honorable Dan Fernandez. The Honorable Dan. Mr. Chairman, Mr. Chairman. Out of order is all about your manifestation to strengthen out. Patapusin mo ako. The Honorable. Huwag ka may bastos. Patapusin mo ako. Mr. Chairman, I will just like to correct. I am not stopping him to issue statement. What I'm saying is, and what I'm pointing out of order is the manifestation that the previous statement, the previous record should be taken out of order. Mr. Chairman, Mr. Chairman, allowed to do it. Point of order. Honorable Dan Fernandez. The point of order. Maybe. Ayun. Yun yung isang tagpo dun. Isang tagpo yung galit na galit si Congressman na sino ito? Paduano ba yun? Ang dami na kasing congressman. Hindi ko nakilala itong mga ito eh. Kami ni Iggy Combachero, nag-cover kami sa Congress eh. Yun na ipinipilit kasi ni nung anchor, yung program host nila na yun, ang gusto, yung sinabi niya nung nakaraan, ay burahin sa record ng Congress. May proseso po kasi. Yun nga ang problema kong Bachero eh. Katulad lang ng marami nating mga kababayan, kung ano maipilit. Halimbawa, kung may proseso, kaya nga may tinatawag na parliamentary procedures, may rules on how to conduct hearings. May mga ganun yan kung Bachero eh. Ang totoo yun. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan, kapag ka nagsalita yung isang congressman, Mr. Chairman, laging naka-address sa chairman of the committee, humihingi ng pahintulot. Hindi pwedeng bigla ka na lang magsalita. Kapag in-acknowledge ka ng chairman, tsaka ka lang pwedeng magsalita. Itong isa, dahil sa nakasubok na, nakatikim na ng mikropono, kala niya, ganun na lahat, na pwede nang magsalita. Hindi ho ganun. Hindi po ganun. Pero at ito'y aral din sa iba pang biglang mga naging broadcaster, reporter, newscaster ngayon sa social media. Kailangan hong maging responsable tayo. Ako gusto kong sabihin dito, Kumbachero, bago lang natin pakawalan itong topic na to. Ako'y humahanga dito kay Eric Celis eh. Ang totoo, matapang to, Kumbachero. Dati po itong rebelde, ayon sa kanyang sinabi, at propagandista pa ng kilusang komunista. Siya po'y nagbalik loob sa pamahalaan at tumulong po sa pamahalaan para po lumaban sa rebelding. Matapang. As in matapang po at magaling po siyang manalita. Katunayan nga na siya po'y propagandista. However, meron pong mga lampas eh. May mga lumalampas. Ako naniniwala akong depende nga sa motivation eh. Kung ano ba yung motivation niya sa kanyang mga. Pero magaling po itong taong ito. Lamang hindi po siya journalist, Hindi po siya journalist. Siya po ay ano ba tawag sa kanila? Yun na nga eh.
Ano ba tawag sa? Ano ba? May nag-block time dito sa DCRH na government agency. May nagsalita. Broadcaster na ba 'yon? Ayun. Hindi ko nga rin masagot yan kung ba, Chair. Propagandista, pwede. Taga-propaganda ka nung itinataguyod mong ahensya. Sila, anong itinataguyod? Hindi, nalito na ako ngayon kung sino na journalist eh. Kung ba, Chair, sa totoo, I'm confused. Sino ba yung journalist? Everyone is a journalist. Kapag ba nagsalita na kaagad, broadcaster na kaagad, ganun na rin kaagad. Ay, nako. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 6 ng Disyembre 2023. Narito na pangulo ng ating mga pangunahing balita. 16 na pasahero kumpirmadong namatay sa nahulog na bus sa Antique. Gastos ng mga biktima sasagutin ng may-ari ng bus. Persons of interest ng PNP sa Marawi bombing 4 na. Itinuturong utak ng pawn shop robbery sa Cebu, kabilang sa mga nakapasa sa bar exams. Tito Vic and Joey, TVJ, panalo sa kaso ng Itbulaga case. Ibig sabihin, ng Itbulaga, ang totoong may-ari ay ang TVJ. Pilipinas, pinakamababa pa rin sa Math, Science at Reading sa Global Student Assessment. Mayorya ng mga Pinoy tutol sa divorce ayon sa isang survey. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:16 ang ating oras. Bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:20 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, kinumpirma ni Antique Governor Rodora Cadiao na 16 ang patay sa nahulog na bus sa isang bangin dyan sa Hamtik, Antique. Sinabi sa DZRH ni Governor Cadiao na 28 ang kabuang bilang ng mga sakay ng Ceres bus. 8 ang nasa critical habang 4 ang nasa stable ng kondisyon. Pero 16 nga po yung kumpirmado ng patay. Dagdag ni Governor Cadiao, killer curve ang kanilang tawag sa bahagi na yun ng highway dahil marami na ang namatay at 2 beses nang may nahulog na Ceres bus sa naturang kalsada. So marami nang namatay dyan. At report na natin yan even sa DPWH, even sa Regional Development Council. Ngayon, ang ginawa ng DPWH, nilagyan ng maliit lang na cement barrier. Tapos, parang i-widen nila ng konti. Pero it did not deter yung area na yan kasi pag akyat mo dyan, sa about 50 meters yan, pababa na yan. Pagdating mo sa end, kakanan ka na bigla. Biglang paliko na. Pakurba. Tapos, kakaliwa ka na mabigla, ganon. So kapag nawalan ka talaga ng brake dyan, hindi ka magsusurvive. Si Governor Rodora Cadiao ng Antique. Sasagutin ng Valyacar Transit Incorporated o VTI ang lahat ng gastusin sa nangyaring aksidente ng kanilang unit na Ceres bus na nahulog sa bangin sa Hamtik, Antique.
Sa statement ng VTI, voluntaryo na rin nilang sinuspindi ang operasyon ng 12 unit ng Ceres bus habang iniimbestigahan ang tunay na nangyari bago ang naaksidente. Sa paglilinaw ni Governor Rodora Cadiao sa DZRH, 16 lang mula sa naunang 29 ang kumpirmadong nasawi, kabilang na ang driver at konduktor ng bus habang 15 pa ang sugatan sa aksidenteng nangyari. Medyo klaruhin natin to. Ang sinabi ni Governor kanina, 28 lang yung 28 lahat ang sakay. Lahat kasama sakay, na yung driver at konduktor. So 16 ang namatay, 16 po ang namatay. 8 yung critical, nasa 4 ospital. yung nasa ospital na stable na. Yun. Yun. Samantala, 4 na ang persons of interest ng pambansang pulisya sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, 2 sa mga ito ang posibleng naging lookout sa pag-atake. May criminal record at posibleng konektado sa isang local terrorist group sa Mindanao ang unang 2 persons of interest na natukoy. Hawak na ng pulisya ang CCTV footage na kuha sa labas ng MSU upang makakuha ng iba pang detalye sa 4 na tinutukoy na persons of interest. Pasado sa 2023 bar examination ang nakakulong na itinuturong mastermind sa pawn shop robbery sa Cebu City kamakailan. Kasama po si Jigger Gueverola sa mahigit 3,800 na bagong abogado sa bansa batay sa listahan na inilabas ng Korte Suprema. Presidente si Gueverola ng Barangay Gutlang, Argao sa Southern Cebu at sinasabing dating tauhan ng isang konsehal sa Cebu City. Inaresto si Gueverola noong November 28 matapos lumitaw ang kanyang pangalan sa extrajudicial confession ng 2 nasakoteng sospek sa pagnanakaw. Ayon sa pulisya, nakulong na rin si Gueverola sa kasong murder at arson dahil sa panununog sa isang bus noong 2001. Magandang tanong to sa Korte Suprema, Kumbachero Kung isasama pa rin ba sa role of attorney itong si Gueverola, kung siya po ay may ganitong mga kaso. Kung makaka-apekto ba yung kaso niya sa kanyang pagiging abogado. Ayun. Talaga yun. At kung may kapangyarihan ba ang Supreme Court na parang hindi mo nakilalanin yung karapatan niya kapag ganyan ang sitwasyon. Tulad din ng ginawa ng COMELEC sa Smartmatic. Kahit walang kaso, walang conviction, binawalan na nila ang Smartmatic. Iba naman yun. Ito kaya, wala pang conviction, merong wala pa nga sa husgado yata itong wala kaso. Pa. Maaring may ma-file na kaso sa husgado in the next coming days. Pero pwede na ba siyang pigilang maging abogado ngayon pa lang? Pero tandaan natin. Yung hindi siya pasumpain. Tandaan natin, a person is presumed innocent until proven otherwise. Yung Smartmatic. Walang ganun. Nahuli pa rin ang Pilipinas pagdating sa husay ng mga estudyante sa reading comprehension, mathematics at science. Ito po'y batay sa resulta ng 2022 Program for International Student Assessment o PISA test na isinagawa ng 81 bansa. Batay sa assessment, 76 ang Pilipinas o nasa bottom 6 pagdating sa reading comprehension at halos walang ipinagkaiba mula sa naging assessment ng PISA test noong 2018 na pang 79 ang Pilipinas. Nabatid pa sa naturang evaluation na pangatlo sa huli. Pangatlo sa huli ang mga mag-aaral ng Pilipinas pagdating sa science proficiency at pang-anim din sa huli sa mathematics. Sakit, Pero magaling magsukli ang mga Pilipino. Nagmamaneho pa nga. Nakapagsusukli. 7:26 na umaga, tutol ang mayorya o 51% ng mga Pilipino na gawing legal ang diborsyo sa Pilipinas. Sa tugon ng masa survey ng Octa Research, 41% ang pabor na magpasa ng batas para rito habang 9% ang undecided. Pinakamaraming kumontrang Pinoy sa Visayas, 59%, habang pinakamababa naman sa Metro Manila, 39%. Nakakuha naman ang pinakamataas na pagsuporta ang divorce law sa Northern Mindanao.
Ay eto, kumbatsero, nasa linya na pala natin si Congressman Gus Tambunting. Ito siguro yung Kaugnay nung, ipinakulong ng Kongreso. Ang radio host ng SMNI na sina Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos umanong magsinungaling sa pagdinig ng Committee on Legislative Franchises. Ito ay dahil sa pabago-bagong pahayag ni Badoy tungkol sa kanyang kinikita sa mga commercials bilang co-producer ng programa sa SMNI. Nagain ng motion si Manila Representative Bienvenido Abante upang i-cite in contempt si Badoy na sinagundahan naman ni Antipolo Congressman Romeo Acop na cite in contempt muna si Celis dahil sa kanyang pagtanggi na ibunyag kung sino ang kanyang source sa umanay 1.8 billion na ginastos daw ni Speaker Martin Romualdez sa biyahe nito ngayong taon. Una nang inamin ni Celis na mali ang kanyang impormasyon pero nagmamatigas pa rin itong isiwalat kung kanino niya nakuha ang fake news. Si Congressman Gus Tambunting ng Parañaque nasa linya natin. Congressman, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry at Ka Tunying. Good morning po. Mga tagapakinig. Magandang umaga po sir. Kong, kumusta po yung dalawang detainee ninyo dyan sa Kongreso ngayon? Well, yes, through a motion of the members of the committee, it was during second day, unanimous, na sila ay madidetain hanggang lumabas po yung committee report at yan ay maaprobahan sa committee. So, binibigyan naman, ito po ay pribileo ng right po ng Kongreso na magpa-detain ng witness, especially po siya hindi nagsasabi ang totoo, uncooperative at may tinatago at yan, no? So, yung mga dahilan kung bakit po nagkakaroon ho ng ganyan. Nakita naman ho natin kahapon na talagang meron si Ka Eric, sabi niya, meron siya source. Ngayon, tinatanong ko sino ayaw sabihin. 4 beses tinanong ni Congressman J.J. Suarez. 4, hindi lang isa, hindi lang 2, 4 beses. Bibigyan siya ng chance na sabihin niya kasi ito'y ang kanyang testimonya ay sinabi niya merong isang empleyado ng Senado ang kanyang source. Isang government official. And this is very dangerous, di ba? And, we have to know who he is. Even Senator Mick Subiri came out and said, we should know who this person is. Yeah? So, may binanggit ho pala siyang gano'n na government official ang source. Yes, sinabi po niya sa empleyado ng Senado ang kanyang source. Taga-Senado pala, empleyado ng Senado. Okay. Taga-Senado. So, sinabi po niya. So, nung hinihingi, 4 beses namin hinihingi, ayaw niya. Tapos, bigyan pa siya ng chance ni Congressman Toby Tiangco na mag-executive session. Compare mag-executive session, ayaw din niya. Sabi namin, either dalawa to, either talagang matindi yung source niya o talagang wala siyang source. Okay? At baka wala siyang, pati executive session, wala siyang maikwento. Kaya ayaw niya makipag-cooperate sa committee. Teka muna, ikon nga natin yun, Congressman, balikan nga natin yung sinabi niyo nun. Binigyan siya ng maraming pagkakataon na sabihin in open hearing, na sabihin yung kanyang source, hindi niya sinagot. Nag-offer pa si Congressman Tiangco na mag-executive session, pero ayaw pa rin niya. So ang sinasabi niyo, it's either mabigat talaga yung source niya or nag-invento lang siya ng kwento, ganon? Correct. That's the sentiment of kaya mas sila mag-executive session, wala rin siya masasabi. Diba? Kasi bakit niya tinatago, sinabi na nga niya, government official. Alam mo, yung relasyon ng sinabi sa Kongreso, it's also put in the line, no? By that kind of a statement na merong allegedly isang empleyado ng Senado na nag-squeal o nag-sisiraan ang puri ng Kongreso ng mababang kapulungan, no? At we're also checking that has to be investigated. Pero Congressman, mabutit na-discuss nyo rin kahapon yung tungkol sa Soto Law. Cannot Mr. Celis invoke Soto Law? At may power ho ba ang Congress to compel
ang isang witness na ganyan na in the first place, ano po ba ang pagkilala ninyo sa kanila? Sila ba'y journalist? Sila ba'y ano ba sila? Ano ba sila? Ano bang kategorya nila? Bago nyo sagutin yung isang tanong ko. Well, agad ako yan. Yung under the Sotolo, sinayos naman niya, sinahingi ko, ano ba provision ng Sotolo? Isa rin sa mga provision doon, accredited journalist. Apo, okay. Tapos, so sabi ko sila paano kayo maging accredited journalist? Sinabi nga ng KBP na hindi ka accredited, no? The journalist sa KBP. Tapos, sinabi niya hindi accredited daw siya ng SMNI. Okay. And sabi namin, that is not the intent of the law. Intent of the law, when you say accredited journalist, is by a government agency that accredits. No? Hindi pwede employer mo mag-accredit. Hindi, Mr. Kino, pwede maging accredited journalist na. Diba? So, meaning kung... Meron tayong broadcast code na sinusunod. Tama kayo doon. And who's going to implement the broadcast code? Dapat yun, ang magpapantay doon, yung accreditation agency. Which is KBP. So hindi nyo siya kinikilala as journalist, Kong? Well, he is not an accredited journalist, which he admitted. He's not accredited journalist. Once KBP came out with the statement and said, he's not accredited. In other words... And as a matter of fact, SMNI, kahapon ng hearing, the day before, withdrew their membership of KBP. No? They already withdrew their membership of KBP for obvious reasons. Alam mo natin kung bakit na ginawa yun. Pero, babalikan ko yung Sotolo. In other words, kung hindi po siya pala accredited journalist at ang nag-accredit sa kanya ay ang kumpanya lamang, ang sinasabi niyo po ba ay hindi siya pinoprotektahan ng Sotolo? Yes. Arguably, that's one. No? Two, this is a house inquiry. And third, alam nyo, yung mabigat ko dyan, the issue of national interest, no? National security. And to me, our point is of national importance also, national security. We're talking of a government employee that you mentioned that you do not want to name. Diba? So, there's also the relationship of the House, the Senate. Now, medyo hindi maganda yung nangyayari. Na nakikita po natin na meron mo nagbabanggit ng mga empleyado ng taong gobyerno pero hindi mo na napangalanan. So now everyone is suspect. Sino? Diba? Lahat yung pag-suspect. Sino kaya itong tinutukoy ni Ka Eric, no? And JJ Congressman Suarez mentioned yesterday in the hearing yung message to Senator Vic Sobirio noon. Na dapat makuha natin yung pangalan na yan. Kung sino yan, taga-senado na yan. Senado. Opo, siya ho magpapa-imbestiga niyan. At dapat talagang problema talagang mas executive session. Ayaw, usually ho yung mga ganyan. Pag meron ho mga pangalan, may mga confidential, may mga issues of privacy, po sa executive session. Pero dito ho, hindi siya po. Umayaw pa mismo. Yes. Okay, Kong. He was playing to the crowd also. He was playing the crowd and obviously he was actually po mukhang sanay siya sa si Ka Eric tumitingin pa siya doon sa militanteng hindi, sabi nga militant leader. Ganda nung pagkakasabi niya. Sabi niya, bago niyo ako ikulong. So, talagang ready siya doon Congressman? Opo. Obviously. Okay. Sabi niyo hanggat hindi nalalabas ang committee report, hanggat hindi tapos, sa tingin niyo hanggang kailan bago ninyo magawa yun? Well, I have to consult the members today. But definitely, we're looking maybe after on Monday, meron kang meeting and we will decide how should we proceed as far as the committee. Kasi now, those resolutions filed by
the Honorable Nograles asking us to urging that the NCC should already suspend their airing, no? And that has also been approved yesterday in yesterday's hearing, and the committee report will be voted upon next week, no? So we will see how that will, I think, baka yun muna ang mauna. Pero hindi kaya diyan na magpasko at bagong taon yung dalawa? Well, I don't know. Nasa kanila po yan, you know. Because clear naman yung manifestation as to the timeline and the duration. Due process was given. Everything was afforded to them. They were asked 4 times. They were given a chance to speak. They were given a chance to choose their lawyer. Pero at the end of the day, you know, that will be their call. You know? Congressman, yung pong request niya na yung sinabi niya nung nakaraan, be stricken off the record, doon po sa mga hindi nakasubaybay dito, ano po ba yung ibig sabihin nun? Pagka alimbawa, bakit ba niya pinatatanggal sa record ng Kongreso yon? Ang hindi nga kami klaro doon, ano ba yung motion niya yun? Kasi nga medyo, we were not clear what he wanted to be stricken out. I personally, I wasn't sure what he meant by that. Pero ako naman, ang pumasok na ho yung mga point of order, pumasok yung mga pumasok yung mga ibang member ng committee at naisantabi ho yung kanyang request. Pero Congressman, kung tama ang intindi ko, pwede niyo pong i-correct, na ang mga sinabi niya noon na nag-apologize siya sa Kongreso, sinabi niyang mali siya, gusto niyang alisin sa record ng House, ng committee, dahil wala daw siyang gabay ng abogado noon, although he was under oath. Well, you know, if that was if he was referring to that, then I also, you know, answered it that, you know, you were under oath, you asked, you apologize. You cannot just say one thing, tapos in the next hearing sabi mo, hindi, nagkamali ako, tanggalin mo. You can't do that. No? You can't do that, and you can't do that to the committee, you can't do that to Congress. No? We know where you stand there, because now, you know, that's a very, I mean, when he was asking for, when they came in, kasi later sa dumating last hearing, alam mo, he was asking for the lawyers of SMNI. And I had to decline it. And I told them, you cannot get them because earlier, ang manifestation ng dalawang abogado ng SMNI na sila ay abogado lang ng network. Hindi kami abogado nung dalawang host. Angkor. That's why I was hoping that they would get another lawyer. Pero hindi pwedeng dalawang gusto nila. Okay. They cannot get them because pag manifest and they said it under oath. At why hindi maka-argue rin yung mga abogado nila? Because under oath na pinasumpa ko siya. You know, they cannot tell the lawyers himself, they have to say, hindi ho totoo yan. They cannot even say that because under oath, they already manifested, we are not here for the anchors. We are just, our only client is SMNI. Hindi na na-expect na dadating yung dalawa. Okay, last na lang, Congressman. Opo. Bakit po kumita on franchise to? Hindi ba dapat dinimandan nyo na lang to kung may problema si Ka Eric? Kung nagsisinungaling siya? Well, alam po ninyo, ang pinag-uusapan mo dito, meron bang violation ang SMNI sa kanilang prangkisa? Kasi may provision ho. Tandaan po natin, ang prangkisa is a privilege, not a right. It's a privilege granted by Congress. And now, on our oversight function, we can review the franchises which have been previously granted, no? To any establishment, any network, no? And any public utility. That's why importante po sa amin na everybody stood the line. Nangyari po kasi, dapat sumusunod po sila sa kanilang agreement sa prangkisa. Hindi ho pwedeng lumilis. Meron hong resolution, may privilege speech.
the franchise committee was directed on the previous speech of the Honorable J.J. Suarez that it was directed, the franchise committee was directed to hear this issue and to check on any violation using its oversight function. Yan po kaya punapunta sa franchise po to. Hindi pala si Pastor Kibulo yung may-ari ng SMNI, you know? Well, that's what they're not claiming. Na hindi na raw on the 2022 or 2023 GIS, sinabi na hindi na. Hindi na. Pero, that's also a contentious issue because some members of the committee are saying that it is not so. But it's something but that is the claim. That is the claim of the lawyers of SMNI. So may next hearing pa, Kong? Opo, may next hearing pa next week. No? So, I will, when I get to the office later, I pag-usapan. But definitely, a hearing will be conducted next week for the conclusion of the resolution which we have approved. And, of course, yung on the hearing of the investigation, yan ay tuloy-tuloy po yan. After the holiday, after aabot po lang ng susunod taon yan. Konggas, marami pong salamat. Salamat po. Magandang umaga po. Maraming sa po Katunying, ka Jerry at ang mga tagapakinig ng DCRA sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyo. Congressman Gus Tambunting ng Parañaque, Chairman ng House Committee on Legislative Franchises. Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by AC sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na, Victor Dalayon Lima. Aba? Ang hinihintay mo. Nakaabang ba? Nakaabang. Kuya Arnold, balita. Magandang morning. Eto na bumabaha na ng paalmusal dito si Secretary Cesar Chavez. Secretary Cesar Chavez, magandang morning at happy birthday. Si binabati ka rin ni Kuyang Apple Pancho. Magandang umaga rin sa ating kumare. Mare. Mrs. ni Apple. Mrs. ni Apple Pancho. Si Ate Carissa Pancho. Ng Bulacan. Totoo ba ito? Merong nag-text. Yan daw si Ka Eric led the group of armed men that tried to enter our DYOK station in Iloilo. Anong siya'y konektado pa sa sa kung ano-anong grupo. Pero sabi ko nga sa'yo, magaling magsalita si Ka Eric. Pag napakinggan mo, very convincing siya. Para mapainit niya ang ulo ng mga congressman, magaling nga siya. Parang ginawa niyang stage niya yung Congress Oo nga, parang na-outstage ang mga congressmen. Talaga, kumbachero, magaling siya. Oy, General Boogie De Leon, magandang morning. Laging nakatutok, ganun din si Maring Christy Daniel. Mare, kumusta ba dyan sa San Ildefonso, Bulacan? Kumusta na ba ang bentahan ng lupa dyan? Si Tito Albert ay may kinukwento, meron daw aksidente sa Meluson Avenue. Papuntang Katipunan. So, traffic dyan. Grabe daw traffic. Sigurado. Eto na. Sino ba itong meron daw isang sikat na artista na itinutulak na kaagad ngayon para kay Catherine. Ganun? Ngayong wala na ang Katniel, ano na magiging tawag kung itong itinutulak na ito ang maging kapalagayan naman niya. Ang isa lang sigurado, ngayong araw na to, birthday ni Kate Robles, ang aming general manager sa Outbox Media. Ano ka ba? Kat Rob? Ano yun? Sino yan? Sino yan? Eto na. Sino yan? Ihatid sa atin natin showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa dalawang napakagwapo, napakabangong Katunying at Ka Jerry. Uy, dahil nga hiwalay na
itong sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, isinusulong ngayon ng mga fans ni Alden Richards. Ayan, si Alden. Wala na rin Main Si Mendoza. Alden. Naligawan na ni Alden Richards. Itong si Catherine. Di ba may pelikula sila dati? Napanood ko yun Yung sa Hong Kong ito ang shooting. yung Hello, Love, Goodbye. Ayan, magaling yun. Galing. Bilyon ang kinita nito. Galing ni Catherine doon. Yun ang kinita ng pelikulang ito. Which is talaga namang walang padding yun. Katotohanan ng kinitang yun. Pero, kung matatandaan nyo itong week na ito, kasama sa top 10 sa Netflix ang pelikulang The House of Us ng Katnil o ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo at ang Hello, Love, Goodbye ni Catherine at itong si Alden Richards. Pero lately, mga araw na ito ay natalbugan na ng Hello, Love, Goodbye ang The House of Us. Nako. Yan natatawag kay Alden. Yung sa Katden? Katden, no? Katden. O Alkat. Pwede. Alkan, di maganda. Hindi. Katden. 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 Parang hindi appealing. Dapat yata unahin natin pangalan nila. Okay, tanong ko kayo, sa palagay kayong dalawa, Katunying at Jerry, do you think may similarity ang dalawa o may resemblance ang dalawa o sila ba talaga ay bagay? Sila ba ay okay? Hindi, medyo hawig kay kumbachero si Alden. Alam ko. Ay, oo. Yan ang sigurado. Pero si Alden ba ngayon walang jowa? Walang jowa si Alden. Nagtataka nga ako, bakit wala siya? Bakit? Oy, may minumusta si Mother dito. Totoo ba na medyo si Alden daw ay ano? Guwapo? Yes. Ano daw ba ang totoo kay Alden? Ano nga? Oo, tinatanong ako. Basta ang masasabi ko lang, guwapo. Guwapo. Yan, si Alden Richards. Yan ating DZRH Showbiz. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo. Tuloy-tuloy sa pagbalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babus! Hi! Naku po, ang panahon natin. Bago-bago, biglang uulan, iinit, lalamig. Baka meron na rin mga kailangang i-change sa inyong mga bahay. Tulad ng bubong na baka malutong na. Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Hey, Governor Hermogenes Ebdane Jr. ng Zambales. Gov. Magandang morning. Alam niyo bang nagpasyal sa inyo dyan, sa isang magandang beach ninyo dyan, si Giselle Ricafort namin? Ay, doon ba yun? Doon ba yun? Ayaw sabihin ni Giselle kung saan doon Yun yung nakatupis siya? Si Giselle? Oo. Hindi. Kaya pala mukhang dadami ng lalo ang pupunta dyan sa Zambales. Congressman Domeng Mariano, Kadomeng. Ituro nyo nga sa amin yung White Sand ba yan? White Sand? White Sand boy. Ikaw ba, kung batsero, papunta na Zambales, malayo-layo, baka gusto mo makatipid. Subukan mo itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw, kasama ang pamilya at ang barkada. Fuel efficient at 6 features na swak sa katulad mong nag-aanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, di ba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Ayun, grabe, galing. Kaya naman ano pa hinihintay nyo? Subukan ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Galing! Yehey! Ang tanong! Anong oras na? Oras na para umuwi na. Yan! Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!
Magbago man ang